ah, 22 October 2024. Ang oras na 12:26 ng tanghali, pero may bagyo daw eh. Ewan ko, wala nang malaksang hangin dito. Ayos lang. So magbabalita lang tayo ulit ng update dito sa Bagtas. Umaga kanina yun, nagsisimula na ulit doon. Meron akong papatimbre sa inyo. Kasi kanina tinignan ko yung address ni Lydia, kasi may address doon eh. Yung katapat naming bahay, sila Lydia Lucena yon. Lydia Lucena. Ang address nila doon is Block 8, Lot 14, Carissa Homes, Bagtas, Tansa, Cavite. So binilang ko yon kung saan yung mga gagong, yung mga matarantado sa akin. So yung Lot 40 na yun, 13, 12, 11, 10. Yung magkadikit yun eh, yung 10, 11, 12. Lot 10, 11, 12. Isang tatlong lote yun na magkadikit na isang bahay. Ngayon, yung mga gagong yun, naandun lagi yung mga putang inang yun. Mga nakamonitor sa akin dito sa bahay. Hindi ko alam kung kasi may naririnig ako mga dating daan daw kuno. Pero nakikita ko ang connected nila is mga iglesia ni Cristo. Kasi yung mga dating iglesia ni Cristo ata yung mga naandun dati na connection nila doon. So pinatitimbre ko lang. Alam nyo halos lahat. Pero mas malala yun doon kasi lagi yun. Laging present yun. Yung mga tao doon na nagmamanman sa akin dito. May mga sasakyan minsan na nagpupunta doon na hindi ko alam. Pero nagsasabi mga taga Channel 7 o ABS. Hindi ko kilala ang mga yun. So, pinaalam ko lang sa inyo. Kasi, doon sa lugar na yon, ewan ko, hindi ko na alam kung sino yung kalaban natin dito. Kasi, ultimong nanay ko na rin ang nakakasagupa ko. Mismong nanay ko na rin. Kasi nga, kailangan niya makisama doon sa bahay. Alam niyo namang wala kaming bahay na sarili. Kaya ito ang mabigat sa amin na hindi kami pwede na hindi siya pwedeng hindi makisama. Kaya ako ang tinitira nila doon. At sa putok na putok yung hindi ko alam kung naririnig ko lagi ang mga dating daan doon. So yung nanay ko may nag-uusap yata yung nanay ko tsaka yung kapatid ko. Yung mga pamilya ko dito sa kabila, mga dating daan niya. So, ibig sabihin na baka may pinaplano sila doon, kung dating daan man yun, baka may pinaplano sila doon para sabutahin ako. Kasi itong nanay ko gusto akong pabalikin dito. Sabi ko ayoko. So gumagawa ng palabas na kung ano-anong ikot, drama ang ginagawa ng mga putang inang to. So, kaya
Gumagawa sila ng mga ganyan is sapilitan, harasan, pwersahan. Hindi sa direktang, kumbaga, maggagawa muna sila ng gulo doon hanggang sa mapaalis na naman ako. Alam nyo, nagkagulo ako dito sa Bagtas noong 2022 ata yun, 2022. Never akong pumunta dito sa pamilya ko dyan. Hindi ko nilapitan ng mga yan. Kung meron man sa ibang mga pinsanin ko, doon na lang ako lumapit. Pinauuwi nila ako. Wala naman akong bahay dyan. Ba't ako uuwi dyan? So, tinatak ko na sa sarili ko na hindi na ako babalik. Hindi na ulit. Magkakagulo tayong lahat. Huwag kayong makikialam. Utang ina niyo. Kaya nga, iniisip ko sino ba talaga ang kaaway ko dito. Talagang tinitikis na ako doon ng mga gagong to. Sigurado, hindi ko alam, sa tansya ko lang, yung mga dating daan na to ang gumagawa ng mga artihan dito, mga palabas dito. Kung bakit ako pinatitira doon. Wala naman sila nang aasahan. Wala naman sila, putang ina. Hindi ko naman sila tawag nito. Mahirap magsalita. Baka siguro, at isa na rin yata itong mga dating daan, may mga balak sa mga tawag nito, yung kuhanin yung isang bagay na nasa atin. At mahirap i-explain eh. Kasi alam niyo naman, madami tayong sinapawan dito. Madami tayong pinatunayan sa dito sa bansa. Putok na, nako, pumunta kayo ng Bagtas at napakaingay na kahit saan dito. Hindi ko alam kung sino nagpasimula diyan, kundi mga halo-halo kasi. May Iglesia ni Cristo, may dating daan. Hindi ko alam kung mayroon pang ibang relihiyon na nakikisawsaw dito. Basta ang main character dito is mga dating daan, mga Iglesia ni Cristo. Okay, ito na lang muna ulit. Masyadong nako, sabi ko sa inyo, hanggang dito sa bukid. Nakaantabay sila dyan, ginagago ko. Kanina umiihi ako, may malapit dyan. Iniilang-ilang ako. Inaabangan ako. So napaka-importante ng yun nga, yung video na sinasabi ko sa inyo na saan nila ako tinatarantadong maigidib. Okay, susunod na muna ulit kasi gusto kong gumawa ng mga topic natin, pero sa susunod na muna kasi tumatansya-tansya pa tayo ng anong nangyayari. Alam nyo, kanina, ang aga. Siguro alas 6 pa lang, nandito na siguro ako alas 6, alas 7. Aga ko dito kanina. Kasi talagang hindi ko alam kung sino ang pasimuno dyan sa Bagtas.
Alam ko merong isang, kundi man si kapitan ng bagtas ang nagpapasimula dyan, yung gumagalay sa mga tao dyan. Hindi ko kilala. At kayo nang bahala na munang umalam ng lahat. Kasi ang dami, nako, sabi ko sa inyo, napakadami. Kahit sa mga social media, nagpatimbre na rin tayo sa ibang bansa. Kasi alam ko may nangyayaring hindi maganda. Sabi ko nga doon na if someone pretending like me, or someone pretending to be a founder of the rock, Jesus Christ, don't believe, for they are liars. Huwag kayong maniwala sa kanila kasi sinungaling ang mga yun. Kasi sabi ko nga sa tawag nito, sa kasunduan na ginawa ko, na ibinigay ko sa kanila, walang hahawak ng grupo ko. Walang magtatayo ng walang gagamit ng pangalan ko, walang gagamit ng grupo ko dito sa Pilipinas para gawin nilang impluwensya dito sa bansa. Kasi at sa una pa lang, alam ko na ang takbo ng utak ng mga putang ina to. Kasi nga, ang balak ng mga to tirahin ako, gawin nilang artista dito sa bansa. Para gawin nilang impluwensya. Para, hindi naman nila ako kayang pasunurin eh. Hindi nila ako kayang talian. Wala akong sinusunod, Diyos lang ang sinusunod. Kasi pag hinawakan ako ng mga yan, sasabihin ko sa inyo, baka maging sinungaling na rin ako. Dahil mga sinungaling yan, mga putang ina. Baka wala nang katotohanan na lumabas para sa inyo. So, tinatansya ko kung ano na yung mga nangyayari. Talagang hindi lang siguro dito sa Cavite. Kasi kahit FM station naririnig ko naman. Kahit nga sa balita, kagabi nakikinig ako, may umihi ako doon, nanonood ng TV si ate. Naririnig ko na may mga topic din na sa akin. Mga pasundot-sundot nila sa TV. So hindi lang dito, kundi baka sa Maynila, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, baka pinag-uusapan tayo tungkol sa mga nangyayari na dito. Kasi sino ba naman, nagpapakalat din tayo sa mga debate group, mga GC group chat, iba't ibang lugar din ang mga nandun, taga Mindanao, mga taga Visayas, mga taga Luzon. So yun na nga ang sinasabi ko napakabigat ng sitwasyon natin na talagang kung may iba, may mas malupit pa sa ibang klase. Talagang hindi ko maipaliwanag kung anong klaseng mga siraulo to. Kayo na ang bahalang umalam lahat. Kasi talagang hindi ko kayang ipaliwanag kung anong klaseng baliw ang mga yan. So pinatitimbre ko lang doon sa may Bagtas, sa lugar doon, Carissa Homes, Bagtas, Tansa, Cavite, Phase 1, Block 2, Block 8, Block 2, Block 8, Block 8 ba yun? Block 2, basta nandun yun Block 8, yung ibang kabila yata. Basta Block 2, Block 8, Phase 1, basta nasa Phase 1 kayo. Lot 7, 9, 10, tapos dun sa 10, 11, 12. Makikita nyo naman doon may mga address na nakalagay doon.
Yung stainless kila Lydia Lucena yon. So halos lahat doon nakamonitor sa bahay, ginagago ako ng mga. Hindi ko alam kung ang pakana nito mga taga GMA o ABS, hindi ko alam. Alamin yung lahat. Kasi alam nyo, mapakabigat kasi halos hindi ko nakilala yung kakampi ko. Kahit nanay ko, kaaway ko. Pinag-aaway kami ng nanay ko. Kasi nandun lang ako, nananahimik, may ginagawa ako sa cellphone, ginagago-gago ako ng nanay ko. Ginagawa akong tanga-tangahan nila doon. Akala siguro nila, walang makakaalam. Hindi. Ipaalam natin yun kasi mapakabigat nito na ultimong nanay mo gagamitin nila. Tapos walang makakaalam. Hindi pwede yun. Dapat ipapaalam ko yun sa iba't ibang lugar, iba't ibang tao. Para malaman nila kung ano yung ginagawa nila rito. Kung anong klaseng siraulo tong mga to. Papaalam ko lang. So ang bigat nito kasi dito lang yung lugar natin. Hindi pa tayo makatakbo sa Naik kasi sobrang layo pa. Nag-iisip pa ako ng bagay na kailangan natin ng pondo eh. Hindi tayo pwedeng hindi lumarga nang wala tayong pondo. Kailangan makaipon tayo ng pondo. Ako naman, bili ako ng bili. Pamparelieve lang ng stress. Yung syempre, hindi lang naman tayo bumibili ng kailangan natin, kundi yung importanteng bagay na pwede nating magamit in case na magka-emergency. Yun ang binibili ko lagi. So, kayo nang bahala. Kayo na magpatimbre. Sana naman sa lahat ng followers ng Troj, ng The Rock of Jesus Christ, sa lahat ng tagasunod, gawin nyo yung sinasabi kong pabor sa akin. Kasi alam nyo, hindi lang naman to para sa akin eh. Kaya ako ginagawa yon na kailangan may kasunduan tayo. Paano ko masasabing loyal ka? Paano ko masasabing tagasunod ka ba talaga? Madaming ibig sabihin kung bakit ko ginawa mga kasunduan. Kasi hindi pwedeng yung isang bagay na kayamanan na ibibigay ko ng walang kapalit. Hindi pwede yun. Sinasabi ko sa inyo. So, paano ko malalaman na tunay kang sumusunod doon sa katotohanan, doon sa totoo? Sa tingin ko dito, parang malabo. Kasi halos lahat makakaaway ko na. Kaya sabi sa lahat ng mga followers ng Troj at The Rock of Jesus Christ, gumawa kayo ng papabor sa akin. Dahil hindi lang to para sa akin, hindi para sa ating lahat. Tandaan nyo sinabi ko. Once na nag-boom to, hindi ko kayo makakalimutan. Dahil patatanungin ko din kayo. Ipagtatanong ko din kayo kung anong ginawa niyo. Okay, sa susunod na ulit at kayo nang bahala munang mag-record dito, i-record nyo yung mga video, i-record nyo yung mga voice record, mga recording, napaka-importante. Kasi sabi nga ng Diyos, hindi ko nga alam baka ito na nga yata yung sa bawat sinasabi nyo, hahatulang kayo. So malalaman natin kasi hindi lang naman ako ang nagre-record ng mga yan, kundi marami kayo yung nagre-record dyan. Okay, sa susunod na ulit at kayo nang bahala kumuha ng mga ebidensya dito sa Bagtastan sa Cavite. At ang bigat, ako lang mag-isa sobrang bigat. Okay, sa susunod na ulit. Isip na lang tayo ng topic na isusunod natin, tsaka na lang kayo magulat. Sasabihin ko sa inyo, mapapawaw kayo ulit. Babay na muna.